Isang mapagpalang hapon sa ating lahat, mga kaibigan at mga kapatid, mga kababayan. Tayo ay patuloy na nagbabahagi ng mga verse ng Bible upang may bahagi naman natin sa maliit kukunti nating mga viewers na nakikinig sa atin, mga kaibigan. Alam nyo, maliit lang naman ang ating mga viewers na nakikinig sa atin, nanonood, sapagkat alam nyo, pag Bible ang pinag-uusapan, napakahirap. Napakahirap ma-accept ng mga tao. Pero ganun pa man, patuloy pa rin tayo, mga kaibigan, sa ating ginagawa. Nung panahon ng ministry ng ating Panginoon, alam nyo, may isang lalaking mayaman na lumapit sa kanya. Sabi ng mayaman, Panginoon, paano ba ako magmamana ng kaharian ng langit? Sabi niya. Ang tugon sa kanya ng Panginoon dito ang sabi, sundin mo ang mga utos ng ating Panginoon, Yahweh. Sabi ng binata, Panginoon, mula pa sa aking pagkabata, ay sinusunod ko na ang mga utos. Sabi ng Panginoon, ang tugon sa kanya ay napakabuti mo. Ngunit, kung gusto mong magkaroon ng kayamanan sa langit, ipagbili mo ang inyong kayamanan at ipamahagi mo sa mga dukha. Dito, biglang nalungkot ang isang mayaman, mga kapatid. Siyempre, ikaw ba naman, yung kayamanan o pinaghirapan mo, ipagbibili mo lang, uutusan ka ipagbili upang ipamigay sa mga dukha. Pagkatapos susunod siya. Napakalaking kawalan para sa isang mayaman. Kaya ang mayaman biglang nalungkot at umalis. Kaya sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, sa Matthew 19 verse 23 hanggang 24, ito ang sabi ng Panginoon Yeshua sa kanila, sa kanyang mga alagad, katotohanan sinasabi ko sa inyo, mahirap na makapasok ang isang taong mayaman sa kaharian ng langit. Yun ang sabi. Verse 24, at muling sinabi ko sa inyo, magaan pa sa isang kamilyo ang dumaan sa butas ng isang karayom kaysa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng langit. Mayroon bang tinatangi ang Panginoon dito? Sa palagay ko'y wala, mga kaibigan. Hindi naman porkit sinabi niya sa mayaman na mahirap makapasok, wala nang mayaman na makakapasok. Ang katotohanan niya sa Bible, may mga mayayaman na naging tagasunod ng Panginoon. At sila naman ay naging matagumpay na tagasunod ng Panginoon. Kagaya ni Abraham, kagaya ni Job, marami pa. Kaya lang ang hinihiling ng mayamang ito, sabi niya, gusto niyang magkaroon ng kayamanan. O gusto niyang sumunod sa Panginoon. Alam niyong tagasunod sa Panginoon, ikaw ay magiging isang disciple na kahit saan siya nandoon ka. So, yung kayamanan mo, maiiwanan mo. Hindi mo siya mapupukusan. Hindi mo pupokus ang iyong isip doon sa kayamanan mo. Kaya, ang gusto ng Panginoon, ibinta mo. Ipagbili mo at ibigay sa mga dukha upang sumunod ka sa akin. Yung bang full-time ang gusto ng Panginoon na sumunod sa Kanya. Gusto niya maging kagaya ng mga apostol. Apostol Pedro, Juan, Santiago, Mateo, Lucas. Ganun siguro ang gusto niya. Kaya hindi niya nagawa yon dahil napakahirap. Alam niyo, may mga disciple naman ang Panginoon na kagaya ni Mateo. Diba? Isa siyang tagapagsigil ng buwis. Ibig sabihin, may office naman siya. Iniwanan niya yan. At siya ay naging tagasunod. Full-time na nagsunod sa Panginoon. So, ganun siguro ang gusto ng isang mayaman. Gusto ng ating Panginoon na mangyari sa isang mayaman. Kasi, ang mga apostol, mga kaibigan, sabi ng Panginoon sa isang mayaman, kung gusto mo magkaroon ka ng kayamanan sa langit, ibinta mo ang kayamanan mo rito at ipamigay. Alam niyo, ang mga apostol, mayroon silang mga tungkulin doon sa kaharian ng langit. Doon sa bagong Jerusalem na tinutukoy, doon sa Revelation, nandoon yung pangalan ng 12 disciple.
Wala si Judas doon. Yung may pinalit kay Judas, si Matthias. Sila, sabi ng Panginoon, kayo ang magiging hukom sa 12 tribo ng Israel. Yung mga disciple. Kaya malaki ang gagampanan nila doon sa kaharian ng langit. Kaya tawag ng Panginoon yung kayamanan doon sa langit. Kasi disciple sila. Alagad sila ng Panginoon na tagasunod. Habang ang Panginoon ay nagkakaroon o nagmi-ministry dito sa lupa. Kaya dito mga kaibigan, mahirap. Alam niyo yung kamilyo na tinutukoy ng Panginoon, siguro ang batang kamilyo nasa mga 300 o 1,000 naman yung adult na kamilyo, ang bigat nun. Pero mas madali pa raw pumasok sa butas ng karayom ang isang kamilyo ng ganong kabigat, ganong kalaki, kaysa isang mayaman sa kaharian ng langit. Kasi kung pupukus tayo sa kayamanan dito sa sanlibutan, mga kaibigan, papapabayaan natin yung ating tungkulin sa Panginoon. Diba? Nakita naman natin si Job, mayaman, pero hindi niya binigay, hindi niya linagay ang kanyang kaisipan doon sa kayamanan na yan. Nag-focus siya sa Panginoon kahit mayroon siyang kayamanan. Kagaya rin ni Abraham, hindi niya binibigyan ng sobrang pagtingin yung kanyamanan. Ang binibigyan niya ng importansya yung Panginoon kaysa kanyang kayamanan. Kaya tinawag silang mga tapat na mananampalataya sa Panginoon. Ganon tayo mga kaibigan at mga kababayan. Ang Panginoon ay hindi nagtatanggi ng isang tao o ng kaninumang tao. Ang gusto niya yung una siya sa lahat ng bagay. Ganon lang mga kaibigan, mapagpalang hapon sa ating lahat. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Yeshua Messiah.